Alam nyo naman siguro na ilang beses ko binanatan si Pastor Kibuloy sa aking channel. Alam nyo naman po siguro, lalong-lalo na yung mga kapananampalataya ni Pastor Kibuloy, na ilang beses ko in-against yung mga ano ni Pastor. Di ba ho? Alam nyo ho yun. At sigurado naman ako nakarating sa kanila yun. Di ba? Kaya nga, nung inimbitahan na ako, sa totoo lang, until to the last moment, which is Friday. Okay? Ayoko sumagot. Sabi ko kila Coach Oli, kila Boss Dada, sabi ko, kayo na lang. Kayo na lang. Anyway, hindi nyo naman binabanatan yan. Ibig sabihin, hindi nyo naman masyadong pinapersonal yan o inaano. Ako ko kasi ilang beses kong sinabi yun. Di ba? Ilang beses ko sinabing may pagka... Oo, walang biro. Kaya, alam mo yun, may merong factor sa akin na baka mamaya trap to. Ang dami kong pinagtanungan. Mga reliable people. Tapos medyo sinabi pa nila na nandun si PRRD. Meron po akong contact directly sa ating Pangulo. Kaya tinanong ko na kaagad, sabi ko, totoo ba to? Ganito, ganito. Kasi baka mamaya trap lang yun eh. Hindi ko alam. Alam mo yun, hindi ko sinasabing itatrap ako ni Pastor Kibuloy. Malay ko kung merong rogue member na very passionate to defend Pastor Kibuloy. Tapos narinig niya yung sinabi ko tungkol kay Pastor Kibuloy. Baka nagalit, di ba? Tarantadong tumbahan at bay na to. Sige, gawa nga ta istorya. So, minessage sa akin, binigay lahat ng information. Talagang nagpaano pa ako, nagpa-imbestiga ako kung totoo ba to. As in, lahat ng konta ko sa Davao, pinaimbestigahan ko. Hanggang sa Friday ng gabi, hindi ako makadecide. Ang problema sabi ko, kung ako man ay pupunta hanggang Sunday lang. Sila kasi hanggang Monday. Hanggang last minute, sinabi nila through Boss Dada and Coach Oli, personal kang pinaiimbitahan ni Pastor Kibuloy. Sabi ko, sige na nga, bahala na sa buhay. Hindi. Sabi ko, sige, nung nalaman ko naman, nag-confirm sa akin yung ilang mga tao ko dun mga kakilala ko dun sa Davao at yung mga ilang trusted people natin sa Davao na darating nga din si Pangulong Duterte. At nandun din nga naman si Pastor Kibuloy. Sabi ko, sige na nga. Kaya nga yung mga kasama kong hindi nakapagdala ng mga damit. Baliktaran na lang ang brief. Kasi nag-decide po ako, gabi na ng Friday. Sabi ko, sige na nga, punta na nga ako. Bahala na si Batman. So, pagdating ko po doon, so nandun na, everything was arranged. And the day yung dinner, sa totoo lang, kahit po ako, kasi nilibot muna kami. Nilibot muna po kami doon sa, alam mo yun, doon sa kingdom nila. Yung ginawa, pinakita nila, nag-o-observe po ako. Tinitingnan ko talaga. Alam nyo kasi pagdating po sa mga kulto-kulto, pagpasensya nyo na po ito expert po ako dyan. Bakit po? Ito, para sa kaalaman nyo ninyo, ito ngayon ko lang di sasabihin, isa yan sa mga pinag-aralan ko nung ako'y kolehiyo. Hindi ko na lang sasabihin kung saan, pero umabot pa po ako sa Korea para pag-aralan yung mga church history, church cults. Kaya alam ko, kabisado ko, pag ang isang organisasyon may pagkakulto. Okay? Kaya nga nung nandun po ako, nag-o-observe po ako, kulto ba to? At nandito ba yung mga senyalis ng pagiging kulto? Linawin natin Okay? Linawin ko Hindi ibig sabihin, kulto ay dahil magkaiba kayo ng understanding o magkaiba kayo ng theology. Tandaan ninyo, maraming theology yan. May Calvinist theology, kung ano-ano pa theology pagdating sa biblical perspective of Christianity. Pagdating sa salvation, iba-iba ang interpretation dyan. Kaya nga may mga tinatawag na major differences in theology and merong mga minor differences in theology. But it doesn't mean magkaiba kayo ng major differences ng theology, ibig sabihin kulto na.
Hindi ho ganun yon. Okay? Hindi ko sinasabing pagkakulto dahil magkaiba kami ng pag-unawa. Hindi ho. Ang mga senyalis ho ng kulto, yung mga napapanood natin sa mga dokumentary na kung saan talagang sunod-sunuran na lang ho. Wala nang sinusundang pamantayan kung hindi yung kanilang pastor ay Panginoon. Yun ho ang kulto, yung ganong klase. Pero kung ito'y bumabase sa interpretasyon ng libro o ng Biblia, nagkataon lamang na magkaiba. So ibig sabihin po nun, hindi ho yun kulto. At makikita mo naman kasi pagka ang mga followers, zombie. Naintindihan ho natin? Pag ang mga followers, zombie, ibig sabihin walang sariling utak, walang sariling pananaw, sunod-sunuran lang. Yan ho, ang isa sa mga senyales ng isang organisasyon ay kulto. Kaya nga nung nandun po ako doon, alam nyo isang na-realize ko nung nandun po ako, sabi ko, ang bihirang lugar ito. Para ako napasok sa Japan na mainit. Hindi, alam niyo yung ganung pakiramdam? Sabi ko, bakit parang Japan to na hindi na mainit? Kasi yung kaayusan, yung disiplina ng tao, kasi makikita mo pati doon sa aura ng tao, yung ano niya, yung countenance, ika nga, yung kanyang appear. Makikita mo yung mabait eh. Kasi alam mo naman kung isang tao na memeke sa'yo, o ito'y totoong tao. Pagpasok mo doon, maayos ka usap. Tapos may mga nakilala pa nga tayo doon kung sino yung mga nagsisecure doon. Makikita pong mga matitinong tao. Alam mo talagang, sabi ko, unang impression ko kaagad, sabi ko, hindi kulto ito. Nagkataon lang, magkaiba lang kami ng paniniwala, pero hindi ho ito kulto. Tapos yung sinasabi nilang magarbo, mayaman, oo, it's part of a church. Kaya nga kung maaalala ninyo, sa New Testament, yung first church sa New Testament, nung pagkaalis po ng Panginoon, nung pagka-ascend ng Panginoon, ang ginawa ho ng first church, ibinenta ng bawat membro ang kanilang kagamitan, ang kanilang pagmamay-ari at ibinigay, ikinatiwala sa mga apostol. Masasabi mo ba kagad na kulto ho yun o mali na ho yun? Hindi ho. Kasi remember, they were starting as someone na walang-wala. To advance the gospel, binigay nila yung kanilang mga flocks, pagmamay-ari, mga animal sila, doon sa namumuno sa kanila. Nandyan ho yan sa Acts. Sa katunayan, yung isang hindi nagbigay, hindi ho nagnakaw, hindi lang nagbigay, namatay. Kasi considered John as stealing. You understand? You have to put it in a right perspective. Hanggang noong nag-usap-usap na nga kami, yun yung bagay na inalam ko. Na yun talagang dinidiscern ko at that time. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, hindi ho ako yung personality na oo lang ng oo. Even when I attended, kasi di ba I came from a different church, not from CCF. I came from another church. I will not mention it na lang kasi nagkaroon sila ng controversial issue about money. Umalis po ako doon. Kasi nga, yun yung something sa akin na major na no for me. Nagkaroon ng issue yung church na yon about money. I left that church, naghanap po ako ng ibang church. Napunta po ako sa CCF, and the CCF, dun ko po inalam yung mga dapat kong alamin, kung ito po ba ay tama sa kanilang sinasabi o kanilang Kasi dapat ganun po tayo di ba? Remember, paulit-ulit ko sinasabi yung Berean Christian. Yung Berean Christian, hindi ho nila tinanggap kagad si Pablo. Sinigurado nila na nung pumapasok na si Pablo doon, inalam nila tama ba yung tinuturo ni Pablo. Tandaan nyo, si Paul na ho ito Paul was talagang pinakamasasabi mong pinakamaraming nasulat na libro sa New Testament, and yet the Berean Christian did not accept them.
I did not accept him. Sinigurado muna nila na talagang tama. So yun ho yung aking natutunan. Sinisigurado ko. Hindi ko sinasabing papasok ako sa church ni Kibuloy. Doon sa kingdom pwede. Ganda kasi nung kingdom eh. Pero doon sa church hindi. Okay? Linawin ko lang. Ngayon, bakit ko nasabi ito? Kasi ganito na. Noong una nagkita kami ni Pastor Kibuloy, ang una niyang binanggit sa akin, yung pinost ko. Okay? Yung pinost ko na sinabi, totoo yun ha, baka akala ng joke yun. Unang-unang paglapit niya sa akin, Banat Bay, binabanatan mo ako ya. Pero gusto ko yan. Kasi yan ang yan ang tama, hindi ka bias. Tapos noon pa lang, doon ako na, para sa akin, okay yun. Kasi tandaan ninyo, ang ugali ng mga pink, Lawan, ang ugali ng mga tanso is to cancel. Mahilig sila sa cancel culture eh. Yung, hindi ka pareho namin, cancel ka namin. Babanata ka namin, hindi ganun. Tandaan nyo, iyan ang isa sa mga nagustuhan ko rin kay Isko. Diba? Naalala nyo kay Isko? Yan ang isang nagustuhan ko kay Isko din. Nung unang nag-uusap kami niyan, alam niya na against ako sa kanya. Hanggang patiently in-explain niya sa akin yung mga maling perception na meron ako. At it's for me to accept it. Naintindihan nyo? So the same thing with Pastor Kibuloy. Nandun kami, ako particular, I will not, ganito ang sasabihin ko na lang lagi ako. It's because I don't want to speak for the other vloggers na naandun. Okay? So this is just in my own opinion. So nung nandun na nga po ako, I tried to realize things. At yung mga tanong ko at that time, kasi it was an open forum, you can ask anything you want. And I really ask may ganun, no? Talagang, hindi naman po hindi ho ito sa pagbababa sa ibang mga vloggers, ha? Wala po akong binababa. Pero kasi may ibang mga vloggers, medyo yung tanong nila, alam mo naman yung sagot na. Huwag mo nang itanong. Di ba? Parang ganun eh. Parang yung mga nila, parang to confirm kung tama ba yung kanilang pinagsasabi. Alam mo, sorry to say hindi po kasi ganun ang personality ko. Kaya yung mga tanong ko, tinanong ko si Pangulong Duterte, Pangulong Duterte, bakit po kayo bumawi? Kasi katabi ko noon si Atty. Trixie. Si Atty. Trixie, kinakalabit ko, Atty. Trixie, itanong mo naman to, itanong mo. Bakit siya bumawi last time? Si Atty. Trixie, sige, mamaya. Alam mo naman ako, hindi ako makapagpigil pag wala, alam mo yun, pagka gusto ko talagang malaman. Talagang hindi ako makapagpigil, so tinanong ko. Tapos tinanong ko kung, yung mga tanong ko talaga. Tinanong ko si Pastor Kibuloy tungkol sa mga theology niya, bakit hindi siya sumisipot, anong problema, pwede ka naman mag-zoom. Lahat ng mga tanong na hindi bias. Kasi nga, bakit ho? Kung magtatanong din naman ako ng tanong na alam ko naman din ang isasagot niya, ba't ko pa tinanong? Diba? Siyempre, ang itatanong ko yung mga akusasyon ng mga ibang tao tungkol sa kanya. Nagigets ninyo? Bakit ako magtatanong ng isang something na malamya? Una-una, I was not there para to kiss ass. Sorry that's not my thing. Hindi po ako nandoon para makipag-alyado kay Pastor Kibuloy. Hindi po 'yun ang aking motibo. Kaya nga ay lagi akong medyo hindi masyadong hindi na nga ako sumama doon sa third day nila. Kasi nga sabi ko yung purpose ko nakuha ko na. Yung aking mga tanong na dapat itanong, nasagot na at nakita ko na in my own eyes. 'Di ba? Siyempre, hindi naman ako yung tungkol dun sa bago pa binigay yung papel may binigay sa amin tungkol dito kay yung si Rene, yung nagsabi na may baril. Bago pa ho yun, tinanong ko na ho yun. Kasi siyempre, yun yung mga akusasyon na, sandali, sagutin mo to. Diba? Sagutin mo. Hindi pa pwedeng
Hindi mo sagutin ito hanggang binigyan kami ng proof. Pinakita sa amin yung nagulat nga ako, ganun pala sila kaorganisado. Ang lahat ng membro pumipirma. Alam mo yon, which is not normal sa mga church na napuntahan ko na pipirma ka at bilang membro o parang kingdom, parang citizen ng kanilang kingdom, kailangan mo pumirma. May kontrata ika nga. Tapos tinanong ko pa yung ikapu nila. Kasi I want to know, how did you get this kind of money? I'm not questioning or saying that it is wrong. You understand what I mean? I'm not saying mali ang ginawa ninyo. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang doon is, okay, nakita natin yung kingdom. Nakita natin ang ganda-ganda nito. Lahat organisado, lahat maganda. Kaya nga ang definition ko, Japan na mainit eh. Lahat to ay maayos, lahat mamahalin. Paano kayo nagkaroon ng ganitong pera? You understand what I mean? Paano kayo nagkaroon ng ganitong pera? That was my question in my mind all throughout. Tinanong ko yun. What's your policy on your tithes? What's your policy ganito, ganito? And, they were strict on their tithes and there's nothing wrong with that. Why? Kasi nga, ginastify naman niya through the scripture, which is, I also believe. I believe in tithes. Okay? But, yun nga yung sinabi niya na, which is tama rin. If ayaw mo pa na mag-tithes, it's up to you. Walang problema. Okay? Hindi ka naman nire-require na mag-tithes kung ayaw mo. Di just attend, pero you're not gonna be forced if you don't like it. Kaya nga yun yung isang mga bagay na inaalam ko. Halimbawa, yung sa Kingdom, tinanong ko kaagad, magki-concert ba dito si Taylor Swift? Hindi, di ba? Reklamador to si Taylor Swift. Joke lang. Ayaw niya ng maliit. Hindi, biro lang ha, magagalit yung mga Swifties sa akin dyan. Hindi, totoo. Alam mo yun? Tinanong ko talaga. Kasi somehow, isa yun sa mga na-turn off ako doon sa previous church na pinuntahan ko. Bakit, kanyo? Yung church, pwede mag-concert doon na kung sino-sino. Okay? Linawin ko ha. Ito po ay, it's a Baptist church, okay? Nagtaka ako, sabi ko, bakit nag-concert dito yung ano? Di ba church to? Okay lang sana kung gumawa talaga ng isang lugar. Halimbawa, baka kasi isipin ninyo yung INC ganon. Magkaiba po yun. Iba ho ang context doon. Yung sa INC naman, gumawa talaga sila for events. Okay? Iba yung worship place nila and iba yung pang-events nila. Baka kasi mamaya i-misquote na naman ako ng iba dyan, tinitira ko iglesia. Hindi po. Magkaiba ho yun. Kaya nga, tinanong ko kay Pastor Kibuloy, sa kanilang mga staff, eto ho bang kingdom? Is this a place of worship or is this a place for events? Magkaiba po kasi yun eh. Di ba? Magkaiba po yun. Kung sasabihin nilang it's an event, okay lang. There's no problem with that. But if you're going to say it as a worship place, dapat dedicated for worship. Tama, mali. So yun yung isang bagay na mga tinanong ko sa kanila at sabi nga, nasagot naman nila, for now, we are inclined na only worship. Kasi hindi nakasya dun sa aming worship place. Pinasok din po namin yung worship place nila. Maliit nga naman para sa ganong kalaking church. So yun yung mga tanong na inalam ko. Inalam ko din, bakit ang tagal? Kasi di ba ang tagal noon ginagawa kasi sobrang laki. Siya kasi ang biggest eh. If ever that's the biggest na magagawa. Kasi nga, they construct not through debt. Sabihin, di sila nangungutang sa bangko. Ang ginagawa po nila is they construct it by faith. Ibig sabihin, kung ano yung binigay ng Panginoon, yun yung kanilang ginagawa. Alam mo,
dito nga, kaya nga, bakit ko ito kinikwento ho sa inyo? Kingdom. Oo nga, kingdom nga po. Bakit ko kinikwento sa inyo ito? Kasi, you must understand na dito nagkakamali si Ontiveros. Si Ontiveros pumapasok na sa issue ng church na hindi niya dapat pakialaman because there is a law that separate the church and the state. Eto na ho yun. Maraming gumagamit niyang word na separation of the church and the state, hindi naman naiintindihan. Pero eto na po yun. The separation of the church and the state, hindi mo pwedeng pakialaman ang mga rules and regulation ng church. If the church requires a tithes, wala kang pakialam. Matakot ka nga kung sasabihin nila sa'yo, hindi ka nire-require pero may ganyan sila. Saan ang galing yan? O halimbawa, yung mga Montero ng pare. Huwag na tayo maglokohan. Naalala niyo yun? Binigyan ng presidente, hindi ko na lang babanggitin kung sino, yung mga pare na mga Montero. Hindi ko sinasabing the entire Catholic Church is wrong. Pero doon mo pala makikita, there is a corruption. So why did I ask kung required sa kingdom ang tithes? Kasi the question is, saan ba nanggagaling yung pera nyo? Galing ba yan sa mga ina-anoint ninyo na kandidato? O dahil galing sa inyo yan? Ay sorry, hindi pala Montero, Pajero pala, Pajero. Pasensya na. Luma na kasi yung Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Kaya nga importante yun eh. Hindi ko yung tinanong para questionin yung tithes nila. Tinanong ko po yun para alam natin, corrupt din ba kayo? Na yung pera ninyo nanggagaling sa mga politiko o sa gobyerno? Hindi eh. Nanggagaling sa mga membro nila. And there is nothing wrong with that. At tinanong pa nga ni Boss Dada, ito pa yung matinding tanong ni Boss Dada, na gusto kong malaglag din sa upuan ko, namamalimos po ba kayo? May iba talaga mga banateros eh, mga tanungan ng mga banateros eh. Hindi, tinanong niya kasi kung requirement ba sa inyo yung nagbebenta, humihingi. Alam mo, walang kaabok-abok na sinagot ni Pastor Kibuloy yun. Oo, part of training yan ng mga member. Bawat isa sa amin dito, dumaan dyan. And remember yung pagsagot ni Pastor Kibuloy, nandun si Pangulong Duterte and si PRRD, pinatotohanan niya na dating mahirap si Pastor Kibuloy. But because of organizational talent, at the same time, because God bless them, somehow, kaya naging ganun sila. Remember this. Para ilagay natin sa tamang perspective ito. There is no such thing as correct religion. Ulitin ko. Walang masasabi na itong relihiyon na ito ang tama, ang the rest mali. Walang ganun. When you go to the Lord, walang tatanong sa iyo ang Panginoon, sasabihin, anong relihiyon mo? Sang sekta ka? Walang ganun. It's always a personal question. Anong kinaugnayan nito dito sa KJC? Sa madaling salita, ganito lang po kasimple yan. Merong panuntunan o merong biblical principle na ibinigay ang ating Panginoon sa atin. Pag sinunod mo ito, hindi tatanong sa iyo ng Panginoon, ikaw ba membro nitong church na to? Ikaw ba ay membro ng itong iglesia na ito? Hindi yan ang tanong ng Panginoon. Pag sinunod mo yung sinasabi nga nilang principle from the Bible, you would reap kung ano yung tinanim mo. Tanungin ko sa inyo, bakit matagumpay ang Japan? Do they have a God? No! They're atheists. They don't like God. Pero bakit sila matagumpay? You know why? Because some of their values are more Christians than us Christians. Kaya tuloy, yung balik sa kanila, dahil sa kanilang tinanim. Mas may malasakit pa sila sa kapwa kaysa tayo mga mananampalataya kaysa sa kanila. You understand?
So somehow, they were blessed because they follow some biblical principles. So what do I mean? Because KJC o Pastor Kibuloy follow some biblical o masasabi na nating theology na naandun sa Biblia, that's why they are blessed. Halimbawa, giving. 'Di ba? Sabi ho sa Biblia yan, giving, babalik sa iyo yan ng doble-doble. Challenge God on it. Aapaw, sabi nga. Aapaw yung ibinigay mo. So anong ibig sabihin? Again, I'm not saying KJC is tama or KJC is wrong. The point, dahil sa finalo nila yon, prinsipyo ng pagbibigay or giving, that's why they are blessed. You understand? Ngayon, ano ho ba yung sagot dun sa katanungan ni Boss Dada na sila ba ay namamalimos? Alam mo, ito lang sinabi. Part ng kanilang training yon. To be a servant, to know how to approach to people. Ngayon, sa ating mata, it might be wrong. Tama, mali. It might be wrong. Pero sa kanila, kung yun ang conviction nila, this is how we serve our church, this is how we serve God, who are we to question them? Eh, ang problema kay Ontiveros, she is trying to do something na, o to have a law against it. Naintindihan ho natin, yun nga hindi ko maintindihan kung bakit nangingialam ang etong si Ontiveros tungkol dito sa issue na ito. Ako, maybe I'm against dun sa service. Kaya lang kasi, alam nyo kung bakit ko ito naiintindihan. Because I have a background na ganyan. I serve in a worship team. I lead a worship team when I was young. High school, college. And lahat yun, by faith. Ang worker ho ng church na dati kong previous church, lahat ho yun by faith. I never question that. Bakit ko questionin yun? Kasi I was serving, sa akin, I was not serving the church, I was serving the Lord at that time. Yun ho yung pananaw ko So, sino ka para questionin mo kung bakit hindi ako sumasahod dun sa church na yun? Tama, mali. Yun ho yung sinasabi natin. Na walang karapatan si Ontiveros na pakialaman yung ginagawa ng church na ito. Kung morally, biblically right, it's not for Ontiveros to say na tama o mali. Unless, siguro, kung yun ang advocacy mo, isa kang theologian, at pinapasinungalingan mo yung mga relihiyon, pwede. Nagkataon senador ka, wala kang pakialam dyan. Yan nga yung separation of the church and the state. So yan ho yung konteksto. Kaya, eto, ano pa lang ho ito intro pa lang po. Para meron ho kayong kasi ayokong isipin ninyo na bakit ko naintindihan ito dahil pumunta ako doon. Hindi, naintindihan ko ito. Tandaan nyo, lumaki ako sa church. High school ako nagsimulang mag-Christian church. I served, I became a worker, ako humawak na worship team ng youth. I even, baka i-deny nila pero, totoo po, nagturo po ako doon. So, alam niyo yun, alam ko ho yung context and lahat yan walang bayad. Alam niyo yun, everyday nagtatrabaho ako doon kasi nga, I just love the Lord and I want to serve. Ganun lang. Kaya naintindihan ko sila Naintindihan ko kung bakit nila ginagawa yun. Ngayon, at that time nung nandun sa previous church ko they were also building a church. Ibig sabihin, dati kasi nagre-renta lang ho sila. Tapos gumawa sila ng church project. So at that time, we were challenged as workers na more than the tithes, magbigay ka. Kung sa tingin mo, yun ang direction sa'yo ng Panginoon. Magbigay ka. And we were encouraged. Kaya nga, we give beyond 10%. And we were not forced to do that. As a matter of fact, walang lista-lista. Kung magkano na binigay mo, hindi.
lagay mo sa envelope, pasok mo. O gusto mo. Ngayon naman, yung pinapasukan kong church, ganun din. May box lang doon. Magbigay ka kung gusto mo. CCF is one of the biggest church na napakaganda ng church. Kaya nga may accusation sa CCF eh. Mga mayayaman lang dyan. Kasi pagdating mo doon, wow, ang ganda. Excelente yung itsura ng church. Kaya nung naghanap ako, di ba, ng church na sinasabi ko, pagpasok ko doon, unang tanong ko, paano kaya nagtatights ang mga tao dito? Kasi high-tech eh. Ang ganda, ma-amaze ka. May ganito palang church sa Pilipinas. Oo, totoo po. Kaya yung kagad ng unang pumasok sa utak ko, sandali. Baka naman ang bigayan dito, puwersahan. Kasi bago yun. Sana hindi kayo dito umattend ah. Bago yun, meron akong church na pinuntahan somewhere in Alabang. Hindi ko na lang sasabihin ko saan ha. Mayayaman na nagpupunta. Pero during the tithes, may portion sa kanila, giving of tithes, talagang nag-iikot. Yung nag-iikot. Tapos may kanta, tapos magbibigay ka doon. Di ba? Hindi ko nagustuhan yun. Alam mo yun, hindi ko nagustuhan yung ganong style. Kaya hindi ako nagtuloy doon. Nung napunta ako sa CCF, isa yun sa mga nagustuhan ko. Walang envelope na umiikot. Alam niyo yung ganon? Yung pinapasa-pasa, walang ganon. Ulitin ko ha, I'm not saying mali yun. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero nagustuhan ko lang yun. Kasi na-amaze ako eh. Grabe ang goodness ng Lord sa church na ito. Walang umiikot na ganon, pero yung ganda ng church, grabe. And doon ko lang na-realize, hindi pala na-realize, doon ko lang natutunan na itong church na ito, kaya pala naging ganon, the pastor was a businessman na umalis sa business at ibinigay ang lahat na lahat doon sa church. Kaya sila pinagpala. Okay? So, kanya-kanya hong konteksto yan. Gayunpaman, eto na nga yun. Gayunpaman, walang pakialam ang gobyerno kung papaano patakbuhin ng church. Kasi nga, sabi nga ni Pastor Kibuloy nung nandun kami, kung pakikialaman kami, pakialaman nila lahat ng church. Ipagbawal lahat ng tithes. Ipagbawal lahat ng by faith workers. Nagigets nyo yung ibig sabihin? Ganun no eh. Kaya nga nung after nun, na-realize ko kung saan ang galing yung pera, why they are blessed. Ngayon, kung ano man ang sinasabi kasi nila, si pastor, mayaman din yan, ganyan-ganyan. Sa akin, problema na ho nila yun. If the church or the elders of the church would like to give material things to Pastor Kibuloy, problema na ho nila yun. Bakit pakikialaman niyo yung Tiberos? Inggit? Sino kasi Coach Jarrett? Pati yung honorarium pinakikialaman mo? Hindi ko sinabing merong honorarium ha. Kaya lang, anong pakialam nyo dun? Tama, mali. Ganun ang takbo ng church nila, anong gagawin natin? Ngayon, eto na. Dito na pumapasok yun, di ba? Dito na pumapasok yung kung may criminal na ginawa, not criminal, kung may crime na ginawa si Pastor Kibuloy, yun, usigin siya. Kaya nga nung in-interview po ako ng SMN, hindi ko alam ba't di pa nila nilalabas. In-interview nila ako, gulat siguro sila. Kasi in-interview ako dun sa Kingdom. Before mag-dinner. So, anong masasabi mo? Ganito. Alam mo, sagot ko, una-una sa lahat, hindi ko sinasabing hindi guilty si Kibuloy. Pero, hindi ko rin sinasabing hindi rin siya guilty. Okay? I'm here kasi nga, gusto kong malaman yung mga bagay-bagay at the same time, naniniwala ako dun sa ipinaglalaban ni Pastor Kibuloy patungkol sa mga komunista. And yun na yung bagay na sinasabi ko na totoo ko eh. Ayoko nung porket nandito ako, lahat na lang kabutihan, gusto nyo? Hindi ganun yun.
Kaya nga alam nyo, nung nag-uusap na kami nila Pastor Kibuloy, doon ko nakita na hindi siya takot sagutin yung mga tanong. Hindi ho siya takot sagutin. Kaya lang, meron kasing problema na ngayon ko i-reveal sa inyo. 'Di ba? Lagi niya sinasabi. Alam nyo kung ano yung lagi niya sinasabi, bakit hindi siya uma-attend? Number 1, totoo naman na ang nangyari ay may kaso na siya. Tandaan ninyo, i-file ng DOJ yung case. That case is somehow a blessing. Naintindihan nyo? Somehow that is a blessing. Bakit ho? Because of that case, hindi na pwedeng i-discuss yan sa Senate nor sa Congress. Bakit? May case na eh. Naintindihan natin?